10:00 ng umaga, June 9 nung umalis ang sasakyan naming bus galing North Terminal ng Cebu. Walang mapagsidla ng saya at excitement ko sa biyaheng iyon. Hindi lang dahil unang pagkakataon ko pa lang na makapuntang Bacolod City, ang syudad na tinaguriang City of Smiles. Pero higit sa lahat, iyon ang pagkakataon ng bakasyon ko pagkatapos ng isang taong pagtatrabaho sa abroad at makita ang isa sa pinakamalapit na tao sa puso ko, si Dennis. Taga ron si Dennis. Nag-cross ang landas namin sa Maynila nung mapadpad siya doon gawa ng paghahanap ng trabaho. Taong 2007 yon. Note nga po pala Kuya Dax, si Dennis ang naging inspirasyon ko sa pagsusulat ng Ang Kuya Kong Crush ng Bayan. At alam niya rin na siya ang Kuya Rom character ng kwento kong iyon. Actually, hindi ako dapat pumunta pa ng Bacolod dahil sa kapag ganong bakasyon ko, si Dennis ang pumupunta sa probinsya ko para magkita kami. Pero may trabaho na siya at under probation pa. Ayaw niyang mabahira ng pag-absent ang kanyang record dahil pinapangarap niya maging regular sa pinagtatrabahuhan niyang iyon. Kaya naman napagpasyahan namin na ako na lang ang pupunta ng Bacolod. Ako ang bahala sa inyo kapag pumunta kayo ng Bacolod, babes. Ang paniniguro niya sa akin. Ang totoo, bago ko nakilala si Dennis, may 3 taon ding nabakante ang puso ko buhat ng maghiwalay kami nung huli kong nakarelasyon. Puro lang kasi kasinungalingan at panloloko ang ginawa niya. Parang napagod din ang puso ko. Bagamat nawalan na ako ng pag-asa dahil nasa middle age na ako, pero pinangarap ko pa rin magkaroon ng isang taong tunay na magmamahal sa akin na siyang makapagbigay ng inspirasyon at kalinga. Lahat naman siguro tayo nangangarap ng ganun, di ba? April to May na bakasyon ko nung nakilala ko si Dennis. Bago ako magpunta ng Maynila para sa nalapit na pagbabalik ng Saudi, naisipan ng mga pamangkin ko na magpahula ng baraha. Sumali na rin ako. Alam ko na kadalasan ay sumasablay ang mga hula at kung may tumama man, maaaring coincidence lamang iyon. Pero may hula sa akin ang manghuhula na hindi ko inasahan. Isang king ang lumabas sa baraha at ang sabi niya, Mike, may isang king ka sa buhay mo. Hindi ko labos maintindihan ang sinabi niyang iyon. Nagkatinginan kaming bigla ni Josh, ang anak kong 15 years old that time. Ang pumasok sa isip ko sa king na iyon ay isa lamang kaibigan. Pero marami naman din akong kaibigan kaya nalito ako kung bakit na single out ang king na iyon. Sino siya? Iyon na lang naitanong ko sa isip ko. Wait. Pakiulit nga po. Tama bang narinig kong king ng buhay ko? Baka isa sa mga kaibigang lalaki ko lang siya. Normal lang na kaibigan. Hindi. Iba ito. Kapag lumabas sa hulang isang baraha, may impact o meaning ito sa buhay mo. Kapag ganitong king, maaaring siya ang protector mo. Isang taong nariyan para sa'yo. Ang taong malapit na malapit sa'yo. Ganun po ba? Ang sumunod na sumagi sa isip ko ay ang itay na may ilang taon na ring pumanaw. O kung hindi man, ang patron saint kong si Saint Jude. Spiritual din kasi akong tao. In fact, very spiritual na kung may malaking decision akong gagawin. Lalo na yung life-changing decision. I'd offer a novena sa Saint Jude at manghihingi ako ng sign. Kagaya nga nung may opportunity akong mag-abroad. Bagamat wala talaga sa plano ko ang mag-abroad gawa ng maraming scam. Pero syempre, malaki ang sahod. At di naman natin may pagkakaila na maliban sa maraming scam, marami ring yumayaman o nagiging maayos ang buhay ng dahil sa pag-abroad. So,
Nang may advertisement akong nakita at ang sabi ay free ang lahat ng proseso, doon nga ako naengganyo. 3 silang inaplayan ko. Ang isa ay sa Thailand, ang isa ay sa Qatar, at ang isa naman ay sa Saudi. Nagnovena ako kay St. Jude para humingi ng sign. Ang sabi ko, kapag natanggap ako sa kahit isa sa mga inaplayan ko, ibig sabihin nun, it's God's will na makapag-abroad ako. Kung hindi naman ako matatanggap, ibig sabihin, hindi maganda ang kalalabasan kapag nag-work ako sa abroad. At okay lang naman sa akin yon. No regrets. At ang result, natanggap ako sa 3 inaplayan ko. Ang sa Thailand na pinakagusto ko. Ako lang mag-isang napili at mag-wait na lang daw ako dahil sa yung branch ay may final requirements pang kailangan. Ang sa Qatar naman, 5 kaming natanggap at visa approval na lang ang hinihintay. At ang sa Saudi naman, which is sobrang kinatatakutan ko dahil may mga naririnig akong mga kaso ng pang-aabuso, maraming bawal at mahigpit ang batas. Visa approval na lang din daw ang hinihintay. Pero ang pinakagusto ko talaga sana ay ang Thailand. Ang pinakaayaw ko ay ang Saudi. Kaya nagnovena ulit ako para bigyan ako ng sign. This time, ang sign na hiniling ko ay kung sino sa 3 ang mauunang tumawag sa akin. Iyon talaga ang pipiliin ko. At ang nauna, ang Saudi na pinakaayaw ko. But, mahal ko ng Saudi ngayon at nandito pa rin ako. Anyway, balik tayo sa hula. Tinanong ko ulit ang manghuhula. Ito bang king na ito ay spiritual o physical? Inaasahan kong mag-iisip pa siya ng palusot. Baka kasi sabihin niyang si Jesus yan na nagbabantay sa'yo or isang duwende yan, may crush sa'yo. O baka rin sinabi lang niya iyon dahil aksidenteng lumabas ang king na baraha at syempre, dapat ay may sasabihin talaga siya. Pero diretsahan niyang sinabi ito. Hindi siya espiritual. Tao siya. At sa kanya ka humuhugot o huhugot ng lakas at inspirasyon. Gusto kong humalakhak sa pagkaaliw sa narinig dahil sa totoo lang. Hindi ko naman alam kung may lakas at inspirasyon pa ba ako. Bored to death na nga ako eh. Wala akong love life. Wala akong kaibigang lalaki na nag-stand out talaga na masasabi kong hinuhugutan ko ng lakas at inspirasyon. Sablay. Sablay talaga. Yun na lang ang nasabi ko sa isip ko. Sabay iling at bitaw ng pilit ng ngiti. Gusto ko mang iwaglit sa isip ang sinabing iyon na manghuhula. Palagi naman itong sumasagi sa isip ko to the point na pati ang anak kong si Josh ay kinukulit ko na. Nga po pala Kuya Dax, bago kay malito, ang tawag ko sa kanya ay Kuya. Kuya, hindi kaya ikaw yung king na sinasabi na manghuhula? Pero tinawanan lang ako ng anak ko. Ano ako magiging king? Hindi dapat prince ako, di ba? Dapat, Jack ang lumabas sa baraha. Tama nga naman siya. Mayo 18. Hindi ko malilimutan ang petsang ito. Nasa Maynila na ako at 1 linggo na lang ang natitira sa bakasyon ko. Nakapagbitiw ako ng salita sa anak ko nung manghingi ito sa akin ng gusto niyang maka-experience na. Pinagbigyan ko siya sa gabing iyon. At nung dumating yung babae, syempre umalis ako. Iniwan silang 2 sa kwarto. At sa paglabas ko, doon na nangyari ang mag-cruise ang landas namin ni King. Dennis pala. Sa Pasay lang kami nag-check-in ni Josh sa may Harrison Street. Hindi ko alam kung saan ako tutungo sa oras na yun dahil wala naman kasi iyon sa aking plano. Pero gabi na, around 8 p.m. na. Kaya naisipan kong maghanap ng videoke bar. Nakahanap naman ako sa malapit lang. Yung turo-turo na videokehan lang. Electric fan,
May pagkaing nakadisplay at ituturo mo lang. Umorder ako ng 3 bote ng beer, 2 barbecue, at pumili ng kanta sa kanilang songbook. Naubos ko na ang 3 beer noon at nakailang kanta na rin ako pero wala pang tawag ang anak ko. Kaya naisipan kong gumala. Sa isip ko ay maghahanap na rin ako ng para sa akin. Kaya tinumbok ko ang gilid ng Harrison Street para pumara ng taxi. Pero nainip ako dahil matagal ang aking paghihintay. Nagkataon namang sa paglingon ko sa likuran ko ay may lalaking nakaupo sa isang madilim na parte. Dala ng kapilyuhan, naisip ko na baka pwede ko siyang kausapin. Magbabaka sakaling pwede siyang makabanding, makasama sa gala o trip. Bahala na. Nilapitan ko siya, tinabihan. Hindi naman siya pumalag. Nang kinausap ko, sumagot naman at nalaman ko naghihintay pala siya sa pagbukas ng nakasarang bar sa aming likuran. Mag-apply ako ng waiter. Napaaga ako kasi ang sabi ng kaibigan ko, alas 10 daw ang bukas nito. Alas 12 pa pala ng hating gabi. Napatingin ako sa aming likuran at inaninag ang sinabi niyang bar. Madilim pa at walang katao-tao. Maaga pa. Ano kaya kung maghanap tayo ng may inuman o makakantahan? Okay, sige ba? Ang sagot niya, tila excited sa aking sinabi. Nang tumayo na kami doon ako nagulat. Ang angkad pala niya. Nasa 5'10" ang height. Nagbabasketball ka ba? Oo, at magaling ako. Yabang ah. Natawa lang siya. Pumasok kami sa videokehan na aking unang pinasukan. Tinanong ko siya kung okay lang ba roon. Okay lang naman daw kaya umupo kami at nag-order ng beer. Dahil full ng ilaw sa loob, doon ko naaninag ang kanya muka. At ang gwapo pala niya. Napamura na lang ako sa isip ko. Nakakala ko talaga tampay ka lang doon na nakaupo lang. Natakot ka ba? Oo. Pero buti na lang nag-try pa rin ako. Nadudugtungan ko pa sana ng ang gwapo mo pala. Pagdating ng order naming mga beer, nag-inuman na kami. Doon ko nalaman ng origin niya pala ay taga Negros siya. At sa Taytay Rizal siya nakatira sa Maynila sa kanyang ate. Ikwinento na rin niya na nagtrabaho din siya sa Baguio bilang waiter. Pero hindi nagtagal dahil pinag-initan siya ng mga kasama niya. Yung ibang waitress daw kasi ay nagkakagusto sa kanya at ang mga jowa nila ay naggalit sa kanya at pinagkaisahan siya. Nagkwento na rin ako tungkol sa side ko. Sinabi ko tungkol sa anak ko na may kasamang babae sa oras na iyon. Dahilan para bigyan ko sila ng privacy. Tawang-tawa nga siya dahil ang swerte raw ng anak ko dahil ako pa mismo ang nagbigay sa kanya ng ganun. Sinabi ko rin sa kanya ang origin ko at napabalik na ako sa labas ng bansa. Naubos na ngang iniinom namin mga beer. At dahil medyo mainit sa videoke na yon, binitawan ko na sa kanya ang isang kakaibang proposal. Ano kaya kung lumipat tayo sa isang lugar na air-conditioned at may kama na pwede tayo magpahinga at mahiga? Sa totoo lang, kinabahan ako sa derechahang pagtanong ko sa kanya na yon. At may disclaimer pa ako kung sakaling papalag siya. No pressures naman ha. Wala tayong gagawin kundi ang magkwentuhan lang, mag-inuman at magkantaan kung may video ka sa kwarto. At ikaklaro ko rin, walang alam mo na. Medyo napatitig siya sa akin na ang bibig ay puputok para sa isang tawa. Nagbibiro ka lang, di ba? Hindi, seryoso ako. Ikaw na may anak at may kasama ngayon isang babae? Di ba sobrang init dito? Anong masama kung maghanap tayo ng malamig na lugar, di ba? Natawa nga pala, huwag ka mag-alala, babayaran ko ang oras mo. Magkano naman?
Sabihin na lang natin na ang bayad ay yung hindi mo pa natatanggap na halaga para sa isang oras na sisweldohin sa buong buhay mo. Okay, go ako. Sa sobrang tuwa ng lola niyong pumayag siya, agad kong binayaran ng bill namin at saka nagmadaling pumara ng taxi. Nakarating na kami sa lugar, sa may bantang Baklaran. Agad kami pumasok sa aming kwarto at ang una niyang ginawa sa loob, dumiretso sa shower at naligo. Yes, naligo siya. At nang lumabas na siya, nakatapis na lang ng tuwalya. At ang ganda ng katawan niya ha. At galing ng banyo ay dumiretso siya sa higaan at doon ay humiga. Itinakip sa kanyang katawan ng puting kumot. Natulala naman ako. Sabi ko, walang magaganap. Pero ba't siya nakahiga at naghubad? Hindi man lang umupo muna, magkwento o mag-order ng pagkain, etc. Naligo, naghubad at nahiga sa kama. Diyos ko, sa'yo na ba ulit ito? Ang nasabi ko lang sa isip ko. Hindi ko alam kung ano ang drama niya. Kaya ang ginawa ko na lang ay humiga na rin ako sa tabi niya. Siyempre, wala nang keme-keme pa. In fairness, nagkwentuhan naman kami habang magkatabi sa paghiga. Pero habang nagkikwentuhan kami, hindi naman mapakali ang kamay ko kung saan banda ang unang hahawakan. Akala ko ba sinabi kong wala tayong alam mo na, eh bakit naghubad ka? Inubad ko lang ang damit ko para hindi magusot. May interview pa ako mamaya, di ba? Doon na ako natameme. May punto nga siya. Pero unti-unti kong ibinaba ang aking kamay galing sa kanyang dibdib patungo sa alam nyo na. At hindi naman siya pumalag. Kaya itinodo ko na. To make the story short at hindi tayo ma-flag ni YouTube, may nangyari at paldong-paldo ang lola nyo. Pagkatapos nun ay naghiwalay kami ng landas ni Dennis. Casual lang. Wala nang pakailamanan at parang hindi na magkakilala paglabas namin. Bagamat hiningi niya ang number ko, hindi naman ako nag-expect na tatawagan niya ako. Sa itsura ba naman niyang iyon ay ako talagang gusto niyang kontakin? At isa pa, pabalik na ako sa abroad at ayaw ko ng long distance na jowa. Naranasan ko na yan last na jowa ko bago ako mag-abroad. 5 taon kami magjowa pero wala pang 6 na buwan simula nang makalis ako ay may pinalit na kagad sa akin. Araw ng pagbalik ko sa abroad, nasa boarding area na ako noon nang nakatanggap ako ng tawag. At alam ko, si Dennis yun. Alam niya kasi ang araw at oras ng pag-alis ko. Nakalis ka na? Nasa boarding area pa lang, bakit? Ilan ba kami mga lalaki na nakasama mo nung bakasyon mo? Bakit mo ba tinatanong yan? Ano pang pakialam mo at sino ka ba? Pangilan ba ako, ha? Sino ba to? Si Raulo ka ba? Bakit naman ganyan ka magsalita? Ganyan ba tayo ka-close para magtanong ka sa akin ng ganyan, ha? Ganyan ba kayo mga bakla? Sino-sino na lang pinapatuloy nyo? Teka nga, lasing ka bang buwisit ka? Hoy, wala kang paki sa buhay ko, unggoy ka. Oo. Bakit kung lasing ako bakla? Anong paki mo rin, ha? Unggoy ka rin. Hoy, ikaw, huwag ka na nga makatawag-tawag sa akin kung magmumura ka lang. Bad trip ka, ha? Wala kang magagawa kung gusto ko. Okay, sige. Kung gano'n na, hindi na kita sasagutin. Ligawan mo muna ako. Liiligawan kita, ha? May sayad ka ba? Manigas ka? Pakipot ka pa talaga, no? Ano, pagkatapos niyan maghahabol naman. Hoy, ikaw tong unang tumawag sa akin, ha? Hindi ako interesado sa'yo. Okay. Sige na, babe. Sira ulo. Alam mo kung ganyan ka magsalitang demonyo ka, hindi na kita sasagutin pa. So, tayo na. Hindi na ako sumagot pa. Sa sobrang inis ko talaga sa mga pinagsasabi niya.
Ramdam kong lasing siya. Pero hindi ko talaga mawari kung bakit galit siya. Hindi naman siya ganun nang may naganap sa amin. Hindi rin siya sadista. Tinanong pa nga niya ako kung masakit pa. At sabihin ko lang daw kung masakit dahil alam niya na, pinagpala. Ang sweet nga niya eh. Sa madaling salita, naging kami. Hindi ko pinatagal pa mga mare. Madalang lang sa isang gwapong mag-initiate ng panliligaw sa isang bakla. Tall, dark, and handsome ba naman na tinitilian at iniidolo ng kababaihan at mga sangkabaklaan. Iyon ang simula na officially naging mag-on kami. At marami ring mga malalalim at intimate na mga pinagdaanan at pinagsamahan namin ni Dennis na tumagal ng mahigit 5 taon. Naging kilala siya at close sa mga kapatid ko, sa mga pamangkin ko, sa lahat ng miyembro ng pamilya ko dahil bawat bakasyon ay naroon din siya sa probinsya namin. Higit sa lahat, close sila ng anak kong si Josh at pamangkin ko. Nagbabanding sila, naglalaro ng basketball, pasyal sa beach, plaza, gala kung saan-saan. At ang pinakamalaking naitutulong niya sa akin, bawat bakasyon ko ay ang pag-a-assist sa akin sa aking chronic medical condition. Sa panahon ngayon ay bago lamang ang aking sakit na nagsimula later sa aming relasyon. Ito yung tinatawag na Meniere's disease. Problema sa inner ear kung saan ang mga symptoms ay problema sa balanse. 24/7 sound-affected ear at ang pinakamatindi, ang vertigo. So severe na kapag may episode ito. Natutumba na lang ako dahil pakiramdam ko ay biglang gumuguho ang aking kinatatayuan at wala akong sense of balance. Kahit saan ay pwede akong atakihin at matumba. Kaya since nung kumapit sa akin ang sakit na ito, kailangan ko palagi ang kasama lalo na sa mga lakad. At si Dennis ang nariyan lalo na kapag nasa Maynila ako. Doon ko napag-isip-isip na baka siya nga ang tinutukoy na manguhulang king ng buhay ko. Dahil siya ang aking emotional at physical support. Siya ang aking inspirasyon. At sa kanya rin ako humuhugot ng lakas. Habang binabaybay ng bus ang highway patungo sa Toledo City, sumiksik sa isipan ko ang pinagdadaanan din ni Dennis sa highway na iyon. 2 sunod-sunod na taon kasi bago iyon, siya ang nagbabiyahe papunta sa lugar ko kapag nagpabakasyon ako sa hometown ko sa province. At sa biyahe ko ngayon ko na-realize kung gaano pala katindi ang pinagdadaanan niyang sakripisyo para magkasama lang kami sa maiksing panahon ng bakasyon ko. Sasakay siya ng bus sa Bacolod papuntang San Carlos City. At sa San Carlos City, sasakay naman siya ng ferry boat upang makatawid papuntang Toledo City. Sa Toledo City, sasakay ulit siya ng bus papuntang Cebu City. At sa Cebu City, sasakay siya ng barko papuntang Leyte. At doon, sasakay uli ng bus papuntang lungsod namin. Ang buong biyahe ay tatagal ng 16 to 20 hours. Kung ikukumpara ang biyahe ko galing Maynila papuntang abroad, una pa akong makakarating sa Saudi kaysa sa kanya pabalik ng Bacolod. Kaya kapag sa bakasyon ko ay inaaway ko siya at sinasabihang di naman talaga ako mahal, ang isasagot lang niya lagi ay, Sira ulo ka ba? Pupunta ba ako rito tatawirin ng 2 dagat para lang makasama ka? Siyempre naman, feeling ko ang haba ng hair ko. Although nung panahon na yun, hindi ko pa masyadong na-appreciate ang paghihirap niya sa pagbiyahe. Ganun pala talaga katindi ang pinagdadaanan niya sa biyahe. Mahirap pala talaga. Masakit sa katawan. Nakakabagot. Pakiramdam ko ay napakabagal ng oras. Palipat-lipat pa ng masasakyan. Gusto ko matulog pero hindi ako makatulog dahil sa hirap ng posisyon sa pagtulog. Dagdagan pa sa stress. Basta, sobrang perwisyo talaga. Well anyway, pagkatapos naming matawid ang San Carlos City, Negros, umarangkada naman ang bus at binaybay ang matarik at makitid na highway patungong Bacolod City. Halos 4 na oras din ang biyahe na yon.
At habang papalapit na ang bus sa syudad, di na ako magkamayo sa naramdamang excitement. Nagtatanong kung ano na kaya ang itsura niya. Ganun pa rin ba siya? Wala bang nagbabago? Naalala ko, may 3 linggo bago ang trip namin ngayon. Hindi ko na siya makontak. Ewan ko kung anong tunay na dahilan. Ang buong akala ko ay tapos ng lahat sa amin. On and off din kasi ang relasyon namin. Maraming beses na sa mga maliliit na bagay ay hindi magkasundo. Nag-aaway kaagad. Mga toxic na text messages. Dahilan para hindi na kami nagte-text pang muli. Pero magkakabalikan naman kaagad. Hindi aabot ng ilang araw ay magte-text ulit siya sa akin. Pero parang feeling ko ay ibang hindi na niya pag-contact sa akin sa mga sandaling iyon. Kinukutuban ako dahil nung tinawagan kong number niya, hindi ko na siya makontak. Maraming beses na rin kasing palipat-lipat siya ng numero. At ang dahilan, may mga makukulit na nagte-text sa kanya. Naniwala naman ako. Dahil siguro sa angking tangkad at hindi ng apil niya, hindi maiwasang marami talaga ang hahanga at may inlove sa kanya. Magaling na basketball player pa at kung saan sa naglalaro. Ang masakla pa ay may ugali siyang kapag alam niyang may gusto sa kanyang babae at type din niya ito, hindi pwedeng palalampasin niya ang pagkakataon na walang mangyayari. Pero para sa kanya, laro-laro lang naman niya yun. Kumbaga parang basketball lang na pagkatapos i-enjoy, pwede nang makalimutan. Kaya kapag ganun ba naman ang ugali ng tao at ma-realize na lang ng babae na may policy pala siyang no string attached, syempre katakot-takot na panggagalaiti ang aabutin niya kapag frustrated ang babae. Kaya papalit-palit siya ng numero. Pero kapag nagpapalit naman siya ng bagong number, tinetext naman niya kagad ako at sasabihin iyon ang bago niyang number na kahit papaano happy na rin akong isa ako sa mga priority niyang i-contact agad. Kaya sa pagkakataong iyon na hindi ko na siya makontak, doon na ako kinabahan kasi mahigit din 1 linggo iyon. Akala ko nga iyon ang huli namin eh. Pero nag-text din naman. Ang siste, iba ang rason ay binigay niya kung bakit siya nag-text. At yun ay gusto na raw niya akong kalimutan. Wow ha? Ako na ngayon ang dahilan ng pagbabago niya ng cellphone number? Iyon na lang ang nasabi ko sa sarili ko. Pero hindi ko na pinatulan pa ang sinabi niya ngayon. Masakit at hindi ko lubos maintindihan. Pero iniisip ko na lang na sigurado ay may explanation siya kung totoo mang ako ang dahilan ng pagpapalit niya ng numero. Pero wala akong lakas ng loob na alamin yon. Ang pakiramdam ko kasi masasaktan lang ako. Bagamat pinag-usapan na namin na kahit ilang babae pa ang ma-involve sa kanya o kahit maisipan niya na mag-settle down sa isang babae, okay lang naman sa akin yun kasi alam ko na isang araw ay magdedesisyon talaga siyang mag-embark sa isang journey patungo sa kanyang pangarap na magkaroon ng pamilya at mga anak syempre. At sigurado ako na malapit na iyon dahil 27 na siya that time. At sinabi ko rin sa kanya ng diretsa na ayaw kong maging hadlang sa pangarap niya ngayon. Masakit man para sa akin pero ipinangako kong magpaparaya pa rin ako dahil alam ko na ang isang kagaya ko o ang kagaya ng relasyong kinasasangkutan namin ay hindi kailanman magiging panghabang buhay. Lalo na sa side niya na sa simula pa lang ay klaro na hindi ako ang hinahanap niyang maging katuwang sa buhay na pinapangarap niya. Oo, masakit siya. Pero real talk iyan. At wala akong choice kundi ang tanggapin ito ng maluwag sa kalooban ko. At least, ang pakonsuelo ko na lang sa sarili ko ay kahit sa maikling panahon, naranasan ko rin na magmahal, ang maging masaya, ang mahalin ng isang katulad ni Dennis. Sa panahon ngayon ay ilang beses na rin niyang sinabi sa akin na wala siyang girlfriend at ni wala nga daw siyang nakakasama babae. Imagine, di ba?
hindi nga ako makapaniwalang tumagal na wala akong nakakasamang babae man lang. Pagmamayabang niya. Siyempre naman alam ko namang char.com lang yon. Si Dennis, mababakante, yun na lang ang nasabi ko sa isip ko. At ang naisagot ko na lang sa kanya, Magpakatotoo ka kasi. minsan yan din ang dahilan ng maliliit naming away. Naalala ko pa nga isang beses, matindi ang away namin at napagdesisyon na naming tapusin ang lahat sa amin. Pero nung mag-open ako ng YM, naka-online siya at nag-message. Kumusta? Okay lang naman. Bakit ka nag-message sa akin? Wala lang. Sana ganun pa rin tayo, no? Tado. Oo nga. Ayoko sana mawala sa'yo. Kung hindi man bilang karelasyon, at least kaibigan man lang. Nek-nek mo. Ewan ko kung mabiblame ko rin si Dennis sa ugali niya. Pero sigurado ako, may soft spot ang pagkatao niya. Naobserbahan ko ito lalo na kapag nalalasing siya at kaming dalawa na lang ang nakahiga sa kwarto. Maglalambing niya na para pang isang batang paslit. Makikwento, magdadabog na tila nagdadramang umiiyak kunwari na hindi ko maintindihan habang yumayakap sa akin. Ikaw naman kasi. Inaaway mo ako kanina. Sinimangutan mo pa ako. Okay ay, Bakit mo kasi ako iniwan kanina sa... habang naglalaro ako ng basketball? Naiinis tuloy ako sa iyo eh. iyan ang napapansin ko sa kanya. Kaya nasabi kong merong parte si Dennis na marahil ay tugma sa patagong relasyon namin. Doon ko rin na-realize yung pinakaunang text niya na lasing siya at inaway kagad ako. Na-feel ko na he had his own demon na gusto niyang i-defeat. Iyon bang lalaki ako? Hindi ako dapat magkaroon ng damdamin para sa kapwa lalaki. Kaya naman inaway niya ako para na rin siguro labanan ng demon niya. Pero nag-text pa rin. Kaya may something siyang nadarama na ayaw niya akong maglaho na lang na parang isang bula. Ganyan naman din ang maraming kabaklaan, di ba? Lalo na yung mga tago. Alam nilang bakla sila pero galit kapag may nagsasabi sa kanilang bakla ka. Anyway, dahil sa pag-text niyang muli sa akin kaya natuloy din ang biyaheng iyon. Kasamang dalawa kong mga pamangkin. Hindi kasi nakasama ang anak kong si Josh kasi may klase pa daw siya. Pagkarating namin sa Bacolod, dumiretso kagad kami sa fast food chain kung saan siya nagtatrabaho. Nung nasa loob na kami ng kainan, magkahalong excitement, pananabik at pag-aalinlangan na nadarama ko. Hindi ko na kasi alam kung siya pa rin ba ang Dennis na nakilala ko o kung kasing init pa rin ba ng dati ang ipapakita niyang pagtanggap sa akin. Pero walang Dennis akong nakikita sa loob ng kainan na yon. Naganap muna kami na maupuan sa isang kanto at inilatag ang daladala pa rin namin mga bagahe. Pina-order ko na makakain namin ng mga pamangkin ko habang nakaupo ko sa silyang nagtitext. At ang sabi ko, "Nandito na kami. Nasaan ka na ba?" Pero walang sumagot. Kinabahan ako hindi lang dahil kay Dennis, kundi first time din namin na pumunta ng Bacolod. Tumawag ako sa linya niya, pero hindi iyon ma-reach. Grabe, sobrang natakot talaga ako. Bumalik na sa mesa namin ng mga pamangkin ko. Daladala ang number ng order at inalatag iyon sa mesa. Tinanong ko sila kung nakita ba nila si Dennis sa counter. Pero ang sagot lang nila ay hindi daw. Nagpaalam na iihi ang dalawa kong pamangkin habang ako naman ay naghihintay ng sagot mula kay Dennis. Inikot-ikot ko pa ang paningin ko sa mga krus sa loob ng kainan. Wala pa rin ako nakita. Nag-text muli ako. Wala pa rin sumagot. Pakiramdam ko ay natuturete na ang utak ko. Lalo na't mag-alas 8 na iyon ng gabi. Nasa ganun akong pagtitext at nakayoko nung inihatid ng order namin. Tahimik na inilatag ito ng crew sa mesa.
At nung iniangat ko ang paningin ko, bigla namang naglulundag ang puso ko. Si Dennis pala iyon. Good evening, sir. Anything I can do for you? Ang sambit niya habang nanatiling nakatayo, nakatingin sa akin. Pansin sa mga mata ang sobrang excitement. Binitawan niya ang nakakalokong ngiti habang kitang-kita ko ang pagpakat ng mga dimples niya sa kanyang pisngi. Ang pogi talaga ng babes ko. Ang sigaw ng utak ko. Nakasuot siya ng uniforming stripe na polo na tinakpan ng jacket na itim at slacks na itim. At ang ningning ng mga mata niya ay mistulang tuwang-tuwa na nakita ko. Pero syempre, hindi ko ipinahalata ang kasabikan ko. Ang dami kaya mga tao at may mga kasama pa siyang mga katrabaho. At alam ko namang hindi kami pwedeng maglantad sa ganong klaseng pampublikong lugar. Ayaw ni Dennis ng ganon. Kanina pa ba kayo? Kanina pa. Loko ka talaga. Okay, sige. Kumain muna kayo at tatapusin ko lang ang ginagawa ko sa loob. Pagkatapos nun, ihatid ko na kayo sa tutuluyan nyo. At tumalikod na nga siya. Habang pabirong tinampal ang puta ng isa kong pamangkin na kararating lang galing banyo. Sabay lingon ulit sa akin at binitawan ng isang makahulugang kindat at pilyong ngiti. Siyempre, heaven ang pakiramdam ko. Gusto ko man siyang yakapin kagad, hindi ko naman magagawa yon. At ang nasabi ko na lang sa isip ko, mamaya ka lang. At kinagabihan nga, umaatikabong bakbakan ang nangyari. Happy ako sa buong magdamag na iyon. Walang pagsidla ng sobrang sarap na nadarama at ang saya na makapili ang mahal mo sa buhay. Ang buong akala ko'y tuloy-tuloy na iyon. Kinaumagahan, day off niya. Pero nagpaalam sa akin na uuwi muna at magpapacheck ng attendance daw sa bahay. Ang nanay daw niya kasi ay kung minsan ay nawawala ang alaala. At kapag nagagalit ito ay parang machine gun ang bibig. Siyempre pumayag ako. After lunch, nag-text siya sa akin. At ang sabi niya, Babe, samahan mo ko dun sa motorsiklong huhulog-hulugan ko. sumang-ayon naman ako. May usapan kasi kaming bibigyan ko siya ng pang down payment sa pinapangarap niyang motorsiklo. Bali kapag may down payment na siya na ang magbabayad nito sa buwan-buwan na installments. Actually, kung perang pag-uusapan, masasabi kong hindi iyon malaking issue sa relasyon namin ni Dennis. Kasi hindi siya yung tinatawag nilang bill mo ko type na humihingi ng kung ano-ano. Niload sa pantext nga, hindi siya humihingi sa akin. At kapag humihingi yan sa akin, yung mga importanteng bagay talaga na may value sa kanya o sa relasyon namin. Ang una kong naibigay sa kanya ay cellphone na hanggang sa time na iyon ay nasa kanya pa rin. 3 years na sa kanya. Laging ipinagmamalaki bawat bakasyon ko na nandun pa ang cellphone na ibinigay ko sa kanya na iniingatan daw niya iyon. Tapos dahil sa basketball player siya, humiling siya ng sapatos at binigyan ko 1 beses. At hindi na nasundan pa iyon. At nung namasyal kami sa isang mall sa Maynila, humingi siya sa akin ng isang thumb ring. Ala-ala daw niya sa akin na actually, isang mumurahing stainless lang naman yun. Pero dahil sa naawa naman ako na mumurahin lang ang suot niya, pinalitan ko iyon ng white gold nung nakabalik na ako ng Saudi. Sobrang saya naman niya dahil noon lang daw siya nakapagsuot ng tunay na gold. Sa pera naman, nakapagpadala ako sa kanya ng 1 beses sa birthday niya at ako ang nagbigay nun. Hindi niya hiniling. Hindi na rin naman nasundan pa iyon. Nung magkasakit siya at nung mag-apply siya sa work nitong huli, iyon lang ang natatandaan ko. At hindi tataas sa 4K ang ipinapadala ko sa mga nababanggit kong pagpapadala sa kanya. Siyempre, jowa ko naman yung tao at wala pang regular na trabaho. Hirap kasi mag-commute araw-araw, babe. At kailangan ko talaga sa work itong motor. Ang paliwanag niya sa akin. Tama naman siya. Kung sumang-ayon kagad ako sa hiling niya,
At saka kapag nasa relasyon ka naman kasi at gayong mahal mo ang humihiling at reasonable naman ang bagay na hinihiling, hindi luho yon. Kailangan mo ring mag-share. Basta huwag lang yung aabuso o luho talaga. Ano lang ba yung hinihingi niya kumpara sa blessings na natatanggap ko? Kung sa bakasyon na iyon ay nakapaglabas ako ng mahigit 30k o higit pa na charity donation sa iba't ibang outreach projects ng alma mater ko, ipagkakait ko pa ba sa kanya ang gusto niya? Kaya go lang. Nandun lang ako habang pinipili niya ang motorsiklong gusto niya. May kamahalan din iyon pero sabi niya ay mas matibay daw at mas malaki dahil malaki din naman siyang tao. At dahil sa hulugan ng scheme, iba-background check pa siya. Well anyway, 5k lang daw ang down payment dahil payable in 3 years. Pero binigyan ko siya ng 10k. Siyempre, hindi naman kasi luho ang motor kundi needs sa trabaho. At kung may monthly na bayaran pa siya nito, labas na ako doon. Maliit lang ang halagang iyon. Kaya naman, masayang masaya ang mokong. Inihatid niya muli ako sa tinutuluyan namin at siya naman ay uuwi daw ng bahay. Nagpaalam na baka gagabihin na siya pagbalik sa akin dahil may laro pa sila. Pumayag naman ako. Buhay niya kasi ang basketball although sa likod ng isip ko, may katanungan ding namumuo na 3 araw lang kami sa Bacolod at iyang basketball ay pwede namang ipagpaliban para kahit papaano ay sulit ang pagsama niya sa amin at pwede niya pa kaming iikot sa mga lugar niya. Pero nanaig pa rin sa akin ang pag-intindi ko sa kanya. 6:00 na ng gabi nang mag-text siya. Babe, nag-inom pa kami ng mga barkada ko ah. Nanalo kasi ang team namin kaya hindi ako makaalis dito. Siyempre, may kunting tampo akong naramdaman sa pagkabasa ko sa text niya ngayon. Bakit naman kasi? Basta, uwi ka dito ah. Ang reply ko lang sa kanya. Oo babe, diyan ako kakain at matutulog. Kaya dahil sa naawa na rin ako sa mga pamangkin kong walang ibang ginawa kundi ang magkulong sa kwarto at manood ng TV, niyaya ko na lang silang maglakad-lakad kami. Ganito na lang. Dumiretso na tayo sa SM na alam ko walking distance lang daw dito. Ang mungkahi ko sa kanila. So lumabas kami at nakarating naman kami sa SM. Umikot kami at nung makita namin ang sinihan, nanood kami. Naalala ko pang palabas nun, Shrek, 3D pa. 4 lang yata kaming lahat sa loob ng sinihan at hindi talaga pumapasok sa kokote ko ang pinapanood namin. Nag-text ulit si Dennis. Babe, pasensya ka na, lasing na talaga ako eh. Hindi na ako makapunta dyan sa inyo. At doon na talaga pumutok ng todo ang galit at sama ng loob ko na parang nag-aalborotong Mount Canlaon ng Negros. Inaway ko talaga siya at tinanong kung bakit kailangang unahin niya ang mga barkada niyang nakasama naman niya sa araw-araw kaysa sa akin na 3 araw lang doon at baka nga ay hindi na makakabalik pa ulit sa lugar nila. Na kung ganyan ba ang klase ng pag-aalaga niya sa kanyang mga bisita na pwede naman na sana niyang magpas muna sa inuman dahil may mga bisita siyang taga-ibang lugar. Pero hindi siya natinag. Kaya naman lahat ng maanghang na salita ay nasabi ko. Sinabihan ko siyang manloloko, mandurugas. At sana ay ang 10k na nakuha niya sa akin ay hindi magdulot ng malas at kapahamakan sa kanya dahil ibinigay iyon sa kanya na masama ang loob ng nagbigay. Alam ko, masama ang mga sinabi ko. Pero hindi ko na talaga napigilan ang sarili dahil sa matinding galit. Yun bang feeling na trinaitor ka? Tinapak-tapakan ng pagkatao mo. Ginawa kang tanga. Sa tao pa namang iniisip mong may respeto at pagmamahal. Pero todo depensa pa rin siya sa sarili niya. Kesyo daw ang iniisip ko ay sarili ko lang at hindi ko iniintindi ang kalagayan niya. Nang sagot ko naman ay,
Siyempre, kaming intindihin mo dahil mga bisita mo kami. Kesyo daw, naintindihan naman siya ng mga pamangkin ko. Kaya ang sagot ko na lang sa kanya, Maintindihan ka pa kaya nila kung sasabihin kung binigyan kita ng 10K pang down payment niya sa buwisit mong motor? at ang pinakahuling text niya ay ang paghahamon sa akin na puntahan siya sa bahay nila. Pero hindi ko rin kinagat yon. Hindi ko rin kasi alam kung sinabi lang niya iyon upang i-bluff ako. Dahil alam niyang nahihiya akong magpakita sa pamilya niya. At isa pa, nawala ng battery ang cellphone ko sa loob pa ng sinihan na nasa kasagsagan ng palabas. Paano namin mapupuntahan ang bahay niya kung wala akong address niya at patay ang cellphone ko? Sa gabi ngayon, natulog ako mag-isa sa kwartong nakareserba para sa aming dalawa. Grabe, parang sasabog ang dibdib ko sa matinding sama ng loob at pagkadismaya. 8:00 ng umaga kinabukasan, nag-text siya na good morning. Na para bang wala lang nangyari. Na normal lang ang lahat at sarap na sarap ang tulog niya sa nagdaang gabi. Hindi ko na sinagot pa kasi alam kong nasa work na siya at para saan pa, diba? Kaya buong araw na nandun lang kaming magtitiyo, umiikot sa paligid ng tinutuluyan namin, sa market at pabalik ng kwarto para manood ng TV. Nagbibiruan pa nga kami na para bang walang TV sa tinutuluyan namin at kailangan pa namin pumunta ng Bacolod para manood ng TV. Mag-alas 7 ng gabi, tila naawa na rin ako sa mga pamangkin ko dahil alam ko gusto nila mag-enjoy. Huling gabi na kasi namin iyon sa Bacolod. Naramdaman ko rin kasing parang sa 3 araw namin doon, wala kaming ginawa kundi ang matulog, manood ng TV, umikot sa paligid ng tinutuluyan namin, sa SM at mag-inuman. Kaya tinext ko na uli si Dennis. Pinapapunta ka dito ng mga pamangkin ko. Pagkatapos mo pagalitan? Ang reply niya. At siya pa talaga ang may gana magtampo. Eh di huwag. Wala namang kinalaman ng dalawa sa galit ko sa iyo eh. Kung idadamay mo sila, bahala ka. Gagala kaming 3 na walang guide na taga rito. Siguro, nakonsensya rin. Bumigay din siya. Mag-alas 11 ng gabi nung dumating siya sa videoke bar kung saan niya kami unang dinala. Doon daw siya matutulog sa akin. Kahit masama pa rin ang loob ko, bumigay din ako. Pagkatapos namin sa videoke bar, dumaan pa kami sa isang convenience store. Bumili ng may inom at barbecue. Tinanong ko nga siya kung para saan ang beer dahil matutulog na kami. Maaga ako bukas, babe. Pero inumin ko yan. Pampainit sa katawan bago pumasok bukas. Iyon lang ang sinabi niya. Ang ine-expect ko naman na sinabi niyang maaga siyang aalis ay mga alas 6. Kasi alas 8 pa ang pasok niya at hindi naman ganyang kalayo ang bahay niya sa pagkakaintindi ko. Sa pagkakataong iyon, sumaya muli ang gabi ko. Akala ko'y tuluyan ng maghihilom ang sugat na dulot ng hindi niya pagsipot sa nakarang gabi. Pero nagkamali ako. Alas 3 na madaling araw ay narinig kong nag-ring ang cellphone niya. Namatay ito ng sandali pero nag-ring uli. Akmang kukunin ko na sana ito at tingnan ko kung sino tumatawag nung nagising din siya. At siya na ang sumagot ng cellphone niya. Tingnan niya ito at pinindot. Nawala ang tunog. Sino yon? Wala. Alarm lang yun. Naniwala naman ako at umidlip muli. Samantalang tumayo siya at dumiretso sa CR. Hindi pa ako tuluyang nakakatulog nung laking gulat ko nang paglabas niya ng CR ay nakabihis na siya at nagmamadaling. Babe. Uwi na talaga ako ha. Ha? Bakit alanganing oras naman? Alas 3 pa lang oh. Kailangan ko kasi magpahinga at magbihis. Bakit naman? Di ba dito pwede ka namang magpahinga? Basta babe, aalis na ako. Babay na. Ewan ko ba pero sobrang natulala ako sa bilis ng mga pangyayari. Pakiramdam ko'y biglang
nag-iisa ako, nasa ibang planeta, at ang kwartong pinagsamahan namin ay tila nag-iiba rin ng anyo. Sobrang disoriented ang utak ko. Parang lumayas ang espiritu ko sa katawan at naligaw ito sa ibang dimensyon. Wala na akong nagawa pa. Naramdaman ko na namang gumapang sa buong pagkatao ko ang matinding galit, ang matinding pagkahabag sa sarili. Bakit sobrang aga naman? Nasaan ang sinabi niyang iinumin pa namin na beer bago pumasok? Bakit parang may kinatatakutan siya? Bakit na hindi man lang siya nagkisakin bago siya umalis na siya naman palaging ginagawa niya sa ganong sitwasyon? Pero maya-maya, nakatanggap ako ng text. Babe, halika sa labas. Magkape tayo. Siyempre, nasa state of shock pa ang utak ko at heto na naman. Nag-text na magkakape kami sa labas. Bakit sa labas pa? Bakit ayaw mong bumalik dito? Dito na lang, babe. Uuwi na kasi ako eh. Bakit nga kailangan pa natin magkape? At dyan pa talaga? Alam mo, bumalik ka na lang dito. Mas importante pa rin sa akin ang trabaho ko. Uuwi na kasi ako. Di umuwi ka. Ihahatid mo ako? Pero hindi ko namang kinagat ang sinabi niya. Hindi ko kasi maintindihan kung ano ba talaga ang drama niya o anong nasa isip niya. At isa pa, inalipin ako sa sobrang galit at pagkalito. At bakit naman kita ihahatid? Para makita mo ang bahay namin. Para makita mong wala akong itinatago sa'yo. Alam mo, umuwi ka na nga lang. At iyon, umuwi nga siya. At naiwan ako sa kwartong litong-lito at nagpupuyo sa galit at sama ng loob. Napakaraming katanungan ang bumabagabag sa isip ko sa ipinakitang iyon ni Dennis. Una, napag-isip-isip ko kung ganun ba talaga ang turing niya kapag may bumibisita sa kanya. Parang hindi naman kasi ordinaryo ang ganun eh. Kahit naman sino pag may bisita, kahit nga hindi masyadong kakilala kapag binisita ka, ibibigay mo talaga ang lahat ng atensyon sa bisita mo. At bakit hindi niya masabi-sabi sa mga barkada niya na pas muna siya dahil may bisita siya? Barkada kaya ang tunay niyang dahilan? Sinabi niyang alarm daw ang tumunog sa madaling araw na yon. Bakit naputol at nagring uli? Bakit nagmamadali siyang magbihis at lumabas ng kwarto? Kung tawag nga yon, sino naman kaya ang tumatawag at parang takot na takot siya? At kung alarm naman, bakit naman ganun kaaga? Samantalang may plano pa siyang uminom ng beer. At bakit siya nagmamadali? Para naman akong mababaliw sa paghahanap ng mga kasagutan sa hindi maintindihang inasta niya. Ako ba ang mali? At hindi ko lang maintindihan ang mga ganap sa kanya. Iyon na ang araw ng flight namin papuntang Maynila. Pero iba yung pagkalito at matinding sakit ang iniwan niya sa puso ko. Alas 8 ng umaga nung gumising kami ng mga pamangkin ko. Nag-usap kami at sinabi ko sa kanila ang hinanakit ko. Alam mo Tiyo, para sa akin lang to ha. Imposible talagang walang papaay yan si Dennis. Ang sabi ng isa sa mga pamangkin ko. Siyempre ako naman ay kumbinsido sa sinabi ng pamangkin ko. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit hindi niya sinabi. Kasi dati-rati kapag may babae siya, sinasabi naman niya sa akin. Nadagdagan tuloy ang tanong ko kung babae nga ba talagang dahilan o lalaki. May nabanggit kasi siyang isang sir na nag-o-organize daw ng basketball nila at siyang tumutulong sa kanyang pagpasok sa kasalukuyang trabaho. Grabe, parang inalog ang utak ko sa sobrang kalituhan. Alas 2 na ng hapon nang pick up kami ng airport service. Hindi ko lubos maisalarawan ang naramdaman ko habang umaandar ang van na sinasakyan namin patungong Silay Bacolod Airport. Nadaanan namin ang iba't ibang mga outdoor videoke houses, barbecue houses at bars. Meron din mga nagmamartsyang tao na nagse-celebrate ng Independence Day. Mukha ng isang masayang lugar ang Bacolod City. Nakangiti ang mga tao, mababait,
Totoo nga ang sabi nilang ang siyudad na ito ay City of Smiles. Pero napabuntong hininga na lang ako. Isang taong taga doon mismo ang nakapagdulot sa akin ng iba yung sakit ng damdamin. Sobrang sakit na halos hindi ko na alam kung paano pa ngumiti. Sa airport bago kami mag-board, nag-text naman siya at ang sabi niya, "Happy trip." Parang piniga na naman ang puso ko. Sobrang iconic na mga pangyayari sa akin sa lugar na iyon. City of Smiles siyang tawagin pero sobrang sakit ng naranasan ko doon. At ang tao pa mismong siyang nakapagdulot sa akin ng sakit ang mismong nagsabi sa akin ng happy trip. Paano ako magiging happy sa ginawa niya? Parang gusto ko nang humiwalay ang aking kaluluwa sa aking katawan para mabilis na makaalis na sa lugar na iyon. Nung makarating na kami ng Maynila, aaminin ko, pinilit ko ang sariling maglaro. Tumikim ako ng iba at syempre, binabayaran ko yun. Pero sa kabila ng lahat, si Dennis pa rin ang laman ng utak ko. At palagi pa rin siya nagtetext sa akin na parang wala lang sa kanyang lahat. At iginigiit pa rin talaga niya na alarm lang ang nagring sa madaling araw na iyon. Sinasagot ko rin naman ang mga text niya. Puro tanong at mura nga lang. June 23, araw ng pag-alis ko pabalik ng Saudi. 2:00 iyon na madaling araw. Kapapasok ko lang at ng kaibigan ko. Galing kami sa paglalakwatsa. Sa aming pagkukwentuhan, biglang naisingit ko ang madaling araw na tawag na natanggap ni Dennis na pinaninindigan niyang talagang isang alarm lang. Alam mo, hindi alarm yun. Alam mo naman kapag alarm yun, hindi hinto ang tunog yun hanggang hindi pinipindot ang cellphone, di ba? Ewan ko ba? Pero sa sinabi niya, na siguro kung tawag talaga natanggap niya sa madaling araw na yon. Dali-dali kong dinayal ang number ni Dennis. Nagring ito at maya-maya ay may sumagot. At nasyak ako sa narinig ko. Boses ng isang babae ang nag-hello. Hindi naman ako nakapagsalita sa sobrang pagkagulat. Maya-maya lang ay may narinig akong boses mula sa kanyang background at nagtanong kung sino pa ang kausap ko. Ang aga-aga daw tumawag. Pero marahil ay biglang hinablot na sa kamay ng babae ang cellphone. Pero hindi pa nag-off. Narinig ko ang tanong niya na sino daw ang tumawag. At pamilyar sa akin ang boses na yon. Hindi ako pwede magkamali. Kay Dennis. At ang sabi niya, alarm lang daw yon. Parehong-pareho ng sinabi niya sa akin. Bigla naman akong natulala na deja vu ang lahat sa aking isip. Nanumbalik sa alaala ko ang umagang iyon na ganun din ang sinabi niya sa akin na alarm lang daw. Dinayal ko lang number at si Dennis nang sumagot. Sinong babaeng yun? Wala yun. Wala lang yun. Anong wala? Narinig ko nagtanong siya kung sinong tumawag at ang sagot mo lang sa kanya. Alarm lang. Sino yun? At bakit alarm ang binagit mo sa kanya? Alam mo, buwisit ka talaga, no? Ang aga-aga ng bubulabog ka. Tiyak ka na nga. Hindi ko alam kung anong naramdaman ni Dennis nung mabuking ko ang modus niya. Pero nabuwang pa siya ko. Tinext ko siya. Ayoko na, give up na ako. Kaya pala hindi mo kami inaalagaan sa Bacolod dahil sa babae mo. Wala naman sanang problema kung sinabi mo lang sa akin eh. Tanggap ko naman yan eh. Bakit mo pa kailangan magsinungaling sa akin? Well anyway, salamat na lang sa lahat. Nasa boarding area na ako sa flight ko pabalik ng Saudi nung makatanggap ako ng reply mula kay Dennis. At ang sabi niya lang, okay. Grabe. Isang okay lang ang katapat sa lahat ng mga paghihirap ko. Para bang nagkalasog-lasog na ang puso ko at dinuraan pa talaga ito. Marahil ay may magandang dulot din ang nangyaring ito sa akin. Mahirap mang tanggapin ang katotohanan.
Pero salamat na rin sa alarm niya at nagising ako. Kaya huwag masyado magpaniwala sa hula. Kapag lumabas ang king, malamang lalaruin ka lang din niya.